Sa loob ng halos 3 taong pamumuno ni Pangulong Marcos, isa sa mga tinutukan nito ang kampanya kontra droga. Dito ay pinatupad nito ang Bloodless War on Drugs, isang kampanya na nakabantay sa pagrespeto sa karapatang pantao. Pero sa kabila nito, tila hindi raw ito dama ng ilang mga Pilipino, gaya na lamang ng 38 anyos na si Nanay Ruby. Hanggang ngayon raw kasi, hindi pa rin ito maiwasang mangamba dahil sa mga naitatala pa ring krimen sa Baguio City. Hindi, nakakalungkot lang kasi siyempre maalam mo naman kung ano ang magiging epekto na sa mga tao. Parang nagiging legal na lang dito sa Pilipinas yung mga tsaka siyempre maraming tao ang nasisira ang buhay. Pero sa naging talumpati ni Pangulong Marcos noong 12 ng Marso, inihayag nito na nakitaan ng pagbaba ang mga kaso ng iligal na droga sa bansa. Ang kailangan po natin para magunlad ay hindi pananakot o paninigaw. Ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga maiinit at maanghang na salita na wala namang katuturan, wala namang kabuluhan at walang kinalaman sa problema na hinaharap ninyong pang-araw-araw. Matatanda ang noong nakaraang taon umabot sa higit 20 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng PNP. Mula ito sa 46,821 na anti-drug operation ng Philippine National Police at mula rito umabot sa 57,129 na mga drug personalities ang natimbog ng mga pulis. Hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Binigyang halaga ni Justice Secretary Boying Rimulya ang legal at makataong approach ng ating administrasyon laban sa iligal na droga sa kanilang pagdalo sa 60th session of the United Nations Commission on Narcotics Drugs. Dito ay binigyan din ng ating administrasyon ang pagpapatibay sa mga prevention measures gaya ng education at rehabilitation programs kontra droga. Hindi naman gusto yung may sana doon na may mas magandang solusyon sana. Hindi lang yung ganun na pamamaraan, yung pagpatay sa mga tao. Sana may mas maganda. Dagdag pa ng ehensya, nagbunga raw ito ng magandang resulta. Mula kasi sa 1.67 milyong Pilipinong gumagamit ng droga noong 2019, bumaba pa ito sa 1.47 milyon sa taong 2023 base sa National Survey on Drug Abuse in the Philippines ng Department of Justice. Vanessa Bugtong, RNG News.